Umpisahan muna natin ito, mga bossing. Kilala nyo at natatandaan nyo po ba si Grijaldo, mga kababayan? Yung pulis po, mga bossing, na sinabi ni Garma na ang isang taong makakapagpatunay at makakapagdagdag ng pruweba dito sa aking mga sinabi na meron talagang reward system ay si Grijaldo. Si Colonel Grijaldo, kung di ako nagkakamali doon sa kanyang ranggo. Ano? Na kumbaga, mga bossing, kumbaga parang ano lang eh. Parang tanungin nyo si Grijaldo, alam niya yan, yung reward system. Wala siyang bearing sa Kongreso. Kumbaga, para bumigat lang yung sinabi ni Garma, mga kababayan, na totoo talaga yung sinabi niya. So ngayon, nagmagaling itong si Grijaldo, mga kababayan. Biglang iba ang sinabi. Naalala niyo po na sinabi niya na kinausap siya ni Congressman Dan Fernandez at Benny Abante at pinapasabi sa kanya na kumbaga sabihin mo ganito na meron talagang reward system. Iba na po yung sinabi, mga kababayan. So ngayon, ay nako, di ba ayaw na nga pong sumipot niyang si Grijaldo para patunayan yung kanyang sinabi na inutusan siya ni Dan Fernandez na sabihin daw po. Ano? Nasabihin daw po, mga kababayan, about sa reward system, wala naman pong ganun, sabi ng dalawang kongresista. So ngayon, nagtatago na. Nagtatago sa Kongreso, mga kababayan, hindi sa batas, ano? Pero, dahil nasa PNP pa din siya, mga bossing, ay nako, eto po ang balita dyan. Magandang balita po. Dahil yung mukhang pagsisinungaling po ni Grijaldo, mababalatan po, mga kababayan, at malalaman natin yung katotohanan kung talaga bang sinabi ni Dan Fernandez, no? At ni Benny Abante na congressman po. Alam nyo yung mga congressman na yan? Kung isa po, no, sa congressman ninyo, diyan sa inyong lalawigan, ang kasali dito sa Quadcom, aba, dapat po iboto nyo ulit sila. Dahil nakikita po natin, mga kababayan, no, yung mga katotohanan at mga katiwalian na nangyayari po sa ating bayan. Dahil po dyan sa Quadcom na yan. Saludo po tayo dyan sa Quadcom at sa mga kongresista, mga bossing. O eto po, mukhang palulutangin at hindi pwedeng hindi na siya lumutang, mga bossing. Sa susunod na pagdinig, si Colonel Hector ang tulungan. Malay mo, no, mamukat-mukat natin, ano? Inutusan pala ng mga Duterte na sabihin din yun. Di ba? Tuloy. Handang tulungan ng Philippine National Police ang House Quad Committee upang padaluhin sa susunod na pagdinig si Colonel Hector Grijaldo. Si Colonel... Ulitin ko sabi ni Del Ning, nabudol kami ni BBM kasi inendorso niya sa amin si Sara para ibotong BP. Ganon din ho ako eh. No, tingin ko po nabudol din po ng vice-presidente ang ating presidente, kaya ganun po inendorso ng ating presidente. Ganun ho talaga no? Kaya eto, mabuti ho at mabuti, nandito tayo, mulat tayo, mga kababayan, no? Na tanggap natin sa sarili natin na nakaboto tayo ng isang vice-presidente na hindi alam yung kanyang ginagawa. Sa totoo lang ho, mga kababayan, maisingit ko na, no? Maisingit ko na po, mga kababayan, yung sinasabi ng vice-presidente na si PBBM ang hindi marunong magpresidente, tingin ko po ang vice-presidente yung hindi marunong mag-vice-presidente, mga kababayan. Okay, meto kay Grijaldo. Handang tulungan ng Philippine National Police ang House Quad Committee upang padaluhin sa susunod na pagdinig si Colonel Hector Grijaldo. Ayan, sabi ni Ma'am Lori Mamawag, ayang si Grijaldo di na rin nagpakita matapos magsinungaling sa nakaraang Senate hearing. Alam niyo po, mga kababayan, ang tao naman po kumbaga may lakas ng loob na pumunta sa mga hearing na yan, sa mga pagpapatawag ng hearing na yan. Lalo po kapag alam niya sa sarili niya na totoo yung kanyang mga sinasabi. Pero mababahag nga talaga ang iyong buntot o uurong ang golteb mo kapag ka nagsinungaling ka tapos hindi mo mapatunayan at tingin mo maiipit ka.
no? Siguro akala niya mga bossing eh hindi na siya pa-attend sa Congress. Kasi sa totoo lang po, totoo naman yung sinabi ni Dan Fernandez eh. Totoo po yung sinabi ni Benny Abante. Wala tong bearing si Grijaldo. Kumbaga, pang ano lang, pang dagdag bigat lang doon sa sinabi ni Garma na meron talagang mga presyo yung buhay no nung mga suspect. At nadagdagan na nga din po dyan mga kababayan yung pag-amin mismo ng dating Pangulo na inuudyukan, binubuyo nila yung mga suspect para manlaban. Hindi makontento, ayaw nila nung mga tawag dito, ayaw nila nung mga suko na, dalhin sa presinto, kulong na lang, ayaw nila ng mga ganon. Kailangan manlaban ho, mga kababayan. Paano naman yung mga buhay ng mga yun, di ba? Oh. At naniniwala tayo, karamihan doon sa 20 hanggang 30 mil na natokhang ko, karamihan doon inosente. Di ba, Janelle Van der Haars? Oh. Si Colonel Grijaldo ang pulis na nagsabi na hinihikayat siya ng ilang congressman na patotohanan ang reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay PNP Public Information, Alam niyo po mga kababayan, kahit hindi na umatin si Grijaldo kahit hindi na magsalita si Grijaldo hindi kailangan pilitin na din no? Bakit to? Mismong kaila Bungo, kay Bato de la Rosa, sa kanila pa lang po mga kababayan, miski ang dating Pangulong Duterte nasasabi niya yan, merong reward system kay Bungo, yung pagkakasabi niya 500,000 sa buhay, 1 million sa Tegi, 2 milyon sa nanlaban, yun na po yun Kaya lang, itinatanggi ho nila ngayon mga kababayan. No? Ang hindi nila alam, meron sila. O siguro makakalimutin lang tong mga to. Nakalimutan nila na meron silang mga interview na nangyari nung mga taong 2019-2018 na posible at pwedeng gamitin sa kanila, no? Na sabihin, eto sinabi mo to dati. Merong reward system talaga. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Mission Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, si Grijaldo ay nananatili sa restrictive custody ng PNP. Ayan, Yarika. Ang PNP po natin, ang kapulisan po natin, mga kababayan, saludo din po tayo. Bakit? Nakasuporta po, no? Nakasuporta po ang ating pambansang kapulisan sa ating gobyerno, mga bossing. Hindi yan pro Sara, hindi yan pro Bongbong. Kumbaga, sa mandato po ng ating bayan, mga bossing Chief Amo, sir. On the part of the PNP, we will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. Sa tingin nyo, nabayaran to? Kaya biglang nagsalita ng ganun? Na, kasi sabi sa akin ni sabihin ko daw na ganun, na merong reward system. Sa tingin nyo, nabayaran yung si Grijaldo? Malalaman natin yan sa susunod na pagdinig po. Dahil ang sabi nga po ng PNP o Pambansang Kapulisan, sisiguraduhin namin na a-attend siya. O baka ho, naku eto. Baka ho, no? Pati itong si Grijaldo, magtago, mga kababayan. Di ba? Ka-loyal Miles Tan. Ading Mark Ramos. Mega love shout out. Yun ang nakikita ko. Baka magtago din po. Sabi ni Janelle, parang wala namang relevant statement si Grijaldo. Yun yung sinasabi. Di ba? Walang bigat si Grijaldo doon sa mismong hearing. No? Kumbaga, pampadagdag bigat lang siya doon sa sinabi ni Garma. Mga bossing. Tuloy. And the contempt power is again within the authority po ng ating legislature, so we respect their decision to cite Colonel Grijaldo for contempt, but we want to assure our congressmen who were part of the Quadcom na we will. Hindi kaya mas lalong sumakit po ang ulo nung mga nag-utos dito kay Grijaldo na sabihin iyon? Malamang ko ho, mga kababayan, no? Malamang ko ho, mga kababayan. Sasabihin na naman niya mga yan, ginigipit niyo yung tao, iniipit niyo yung tao.
Pero mamukat-mukat mo. Inutusan po kami ng mga Duterte. No, ganun. Bigla nating narinig. Inutusan po ako eh. Nasabihin ko po yun eh. Para masira yung ano eh. Masira yung Quadcom. O sabi ni Daniel Billion, si Franz Castro nyo, kakampi nyo, yun, di ba? Saan? Ayaw nga namin kay Franz Castro eh. No? Eto ha. Ang dalas nyong sinasabi yan, NPA kami. Di ba? Di ba? Ang dalas nyong sinasabi yan, NPA kami kasi kumakampi kami kay Franz Castro. Ayaw namin nung markado sila ng NPA. Hindi namin sinusuportahan yun. At dito mismo sa channel na to, mga kababayan, bumabatikos tayo sa Makabayan Black. Kabag nga ang tawag natin dyan. Pero hindi po natin pwedeng iisang tabi. Ano? Na sila po ngayon ay lumalaban doon sa hindi maipaliwanag ng Vice Presidente na mga budget at pondo. Hindi porkit nandoon sila sa side na yon, kumbaga, ako, hindi, kakampi na din kami kay Sara kasi kalaban namin yan eh. Ayaw namin yan eh. Mga grupo ng NPA yan eh. Parehas kami ng pinapaniwalaan na kailangan masagot ng Vice Presidente. Ibig sabihin, NPA na din kami. Bobo lang yung nag-iisip ng mga ganun. Di ba? Anga lang yung mga nag-iisip ng ganun. At hindi nyo kami mahuhulog sa patibong ninyo na kampihan si Vice Presidente hanggat hindi na ipapaliwanag lahat. Magkaiba kami, no? Sila, oo, nandiyan yung mga Makabayan Black o yung Kabag na alam naman natin, ang sinasabi sila yung mga nagdadala ng mga kabataan sa kabundukan. Hindi namin sinusuportahan yon. Ang iisa ang suporta na makita yung discrepancy o yung mga nawawalang pondo. At yung sa mga Mary Grace Piatos, no, gustong maipaalam sa mamamayang Pilipino. Kasi ang mga DDS no, yung kanilang paghihikayat sa atin, mga kababayan. Gusto nila tayong mahikayat. Yung paghihikayat nila sa atin. Yung way na, kampi kayo sa NPA, ganito, ganyan eh. So para tumatak sa isip natin, naku, iisipin nila, kumakampi ako dito sa mga NPA kasi pinaglalaban nila yun. Hindi. Hindi nyo kami makukuha ng ganyan. Katangahan kung paano kayo manghikayat. Kailangan, para mahikayat nyo kami, bigyan nyo kami ng dahilan, bigyan nyo kami ng ebidensya. Na walang anomalya. Ang Vice Presidente, madami sa inyo nagsasabi, okay na sa COA yan Asan ebidensya? Sabi ng COA, walang anomalyang nangyari. Asan ebidensya? Ebidensyahan tayo dito, mga boss chief amo, sir. Hindi pwede dito. Hindi pwede dito yung, sabi nito, sabi ko, sabi ni ganyan. Hindi pwede yung mga ganun, boss. No? Pang DDS lang yung mga ganung labanan. Paglalabang ka sa gera, pagpupunta ka sa, kailangan, dala mo yung sandata mo. Kailangan, dala mo yung mga papeles o dokumento mo kung meron kang ipaglalaban. Hindi pwede dito yung walang ebidensyahan. Kasi style ng mga DDS, mga bossing, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ko, saan ebidensya? Kagaya na lang ng tatay nila, si dating Pangulong Duterte. Masasaktan niya mga yan pag sinabi ko na mahilig mag-fake news ang dating Pangulo. Di ba? Totoo naman mga DDS, mahilig mag-fake news si dating Pangulong Duterte. Kaya naman ninyo. Mark, ano yung sinasabi mo nagpe-fake news? Diba sabi niya, gumagamit na ipinagbabawal na gamot ang presidente ngayon? Nasa ng ebidensya? Wala. Ganun lang. Basta nasabi ko, okay na yun. Ebidensya. Gumawa ng ebidensya, video. Sila-sila lang po ang nag-utuan. Sila-sila lang po ang mga naniwala, mga kababayan. Ultimo po yung mga kakamping na gusto sana nilang mapaniwala at maging kakampi. Ikinahiya po sila. Wala. Di ba? Hindi uso yung chismisan, di ba, J. Timplique? Ang uso dito, pag sinabi mo, back upan mo ng ebidensya.
Ganon dito, hindi mga DDS ang jojologs nyo, ano?